Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Mga kahiharapan, magingay! Welcome sa programang Ambisyon, pagbatiin ang magkakagalit, one alitan at a time. Sila naman ang to the rescue all the time. Eto, kasama ko ang Team Pula! Makikita mo sa imagine mo na sumakses ka eh. Yung bigla kang sumakses, yung step by the step lang pala ang kailangan mong gawin. Kasama mo sila hanggang sa pagtingin mo, wow, ang taas mo na. Ganon. Yan ang Team Puti! Ang first step to peace. Simulan na natin dito sa Face-to-Face Harapan. Sila naman ang always may bungang maganda kapag kumuda ang ating harapang tagapayo. Mind your own business. Yan ang payong walang paligoy-ligoy mula sa ating mental health advisor. Yan po, si Dr. Camille Garcia. Love everyone! Wag lang ang misis ng iba. Mahigpit na bilin mula sa ating love guru and spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Kapag kasalanan mo, don't tell a lie, wag mag-deny. Makinig sa aming legal authority, Attorney Lorna Kapunan. World peace. Yan ang mala beauty queen na pangarap ng nag-iisang ate ng masa. Sino pa nga ba kundi si Ate Coring? Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Coring! Here is your question. Yes. Kung ang G-liner ay bumabiyahe mula Pasig papuntang Cainta, saan bumabiyahe ang panty liner? Cubao, kung saan ka nakatira. And I thank you. Thank you so much, candidate number 6. We shall see you in the swimsuit competition. Woo! Samahan sa kalokohan, sa kaginhawahan at batian. Pero una dyan, yung dati. Usually yung dati, magkaaway. Pero napapansin mo, Ryle and Tuesday, yung dating magkaaway, dati pang magkaibigan. So ibalik natin sa dati na maganda, right? At nagkataon, meron ding sayaw. Ang dati ni Sara Geronimo. Yes, kepot, baby. To the left, to the right. Ay, maganda! At eto na, Ate Coring. Nakakita ako ng mukhang dati-dati sumasayaw din siya nung bata. Pero ngayon, baka nangangalawang na. Tingin nyo ba? Nasa Team Pula? Or nasa Team Puti? Ang winner! Dati! Nasaan na ba yung mga bouncer natin? Paano Oo nga. nakikita dito Asan na nga yung dalawa na yun? Kasama natin yan sumasayaw. Bakit wala sila? Ay, Ate Coring, don't you worry. Eto na sila! Pasok! Ano bang ginagawa?
brief ang ating pag-uusapan. Ayon. Eto na po, mula sa kaliwa ang banas na dahil kung hindi ingay sa gabi, mga nawawalang gamit naman ang perwisyo sa kanya ng kaibigan. Ang pinakamasaklap daw, ultimo brief niya, pinitik ng kaibigang nasa kanan. Bonjing, humarap ka na! Ito na ang kaibigan naman sa kanan. Ang akala raw niya kasi okay lang na basta-basta pumasok sa bahay ng nagrereklamo dahil nga kaibigan naman daw niya. Eh, yun kaya ang dahilan bakit kinuha niya ang brief na hindi sa kanya. Totoy, humarap ka na! Totoy, ha? Si Totoy. Ako, ano bang meron sa brief? Marami naman pwedeng nakawin. Eh, hindi pa yan inaamin, ha? Itong nangyayaring ito, wala pang aminan at hindi talaga inaamin ni Boy Pitik. Mga damit, mga timba, mga gamit niya na maiwanan mo, mawawala na yan pag hindi mo pa pinasok. Mga gamit nawawala. Isang iglap lang, naglaho na. Sino kaya ang kumukuha? Ganyan din ang nangyari sa kapitbahay ko, ninanakawan din ng pagkain. Yung mga sitsire niya, lahat. Isang nakabuti, kinukuha. Sabi ko, bakit hindi ka magreklamo? Pati brief ni Bonjing, hindi pinatawad. Hindi po ako naniniwala dyan sa bintang ni Bonjing kasi kilala ko yan si Toto kababata ko yan Parehas lang kami nangangalakal pero hindi niya magagawang magnakaw. Amin o i-deny. Yan ang ating alamin sa face-to-face harapan ni na Bonjing at Totoy. Ayan naman pala ang pinagmulan. Mga simpleng bagay na ngayon, sobrang pinagkakagalitan. Bonjing, sige nga, ikaw ang magkwento. Narereklamo ko po kasi yung pag-merwisyo po Tsaka pag nanakaw ng mga materyales ko sa mga sidecar. Oh. Ano po kasi, abusado na po kasi itong taong ito Ano ba ito? Magkaibigan kayo? Opo, matagal Tapos, na po ano yan, magkaibigan yan. Hindi, kapitbahay mo. Opo. Siya nga po nag-ugyot sa akin na lumipat sa harap nila Okay. Tapos, perwisyo rin pala. Lagi po kami nag-aaway ng asawa ko dahil dito sa taong ito Oh. Teka muna, ano ba sinasabi mo maingay? Bakit maingay? Hating gabi, nagbabaklas pa po ng mga kalakal. Gabi-gabi na may baby po ako yung kapitbahay po namin iba, wala naman pong bata. Oh. Ako lang po yung may baby, dalawa po baby ko Oo. Isang 2 years old po, tsaka isang 3. Magkasunuran, may sakit pa po yung isa. Kawawa naman. Kahit kagabi po, ganun pa rin po ginagawa na ito Ano bang kabuhayan mo? Pangangalakal lang po, ma'am. Pangangalakal. Ikaw din, pangangalakal. Totoy. Opo. Ano ba kinikita nyo sa pangangalakal? Magkano yan? Sa isang araw? Baba lang naman, ma'am. Mga nas 400 lang, malaki na po. Malaki na yung 400? Opo, ma'am. Bakit hindi kayo gumawa ng ibang pagkakakitaan? Mahirap. Kasi kailangan araw-araw may pera Siyempre, araw-araw may pera. Pero kung ibang klaseng pinagkakakitaan, pag may minimum wage ka, di ba, ng at least 600. Ano po, wala pong budget araw-araw. So, okay, maingay dahil akala ko naman videoke. So, nagbabaklas, pagkatapos maingay, tapos nagnanakaw ng mga parte ng sidecar mo. Gulong po. Gulong. Po ng bearing. Paano mo naman na siya yun? Siya lang naman po mahilig mga ilam ng mga gamit ko, ma'am Hirap mo sa'yo yun, hindi mo nilalakaw. sa akin Oo, tapos... Kundi siya lang. Okay. Tapos, ano naman yung Abusado tungkol? po. Teka muna, ano naman yung tungkol sa brief? Yung sinampay po. Sinampay ko po na brief sa sidecar. Nakita ko po sa kanya Ha? Suot-suot niya na lang po Ha? Actually, Ma'am Kuring, yung brief na yon, hindi ko talaga ninakaw yun. Kalokohan. Balatuba kasi siya, Ma'am Hindi siya marunong magtabi ng gamit niya Balatumba. Naligo ako kasi doon sa may tampakan namin, may liguan doon. Kalokohan mo. Suot-suot mo na nga Teka muna. Kaya nga, pero hindi ko alam na sa'yo yun. Ha? Teka muna. Paano mo naman siya nakita na suot ang brief mo? Ma'am, pag nagsusuot po kasi ng short yan, ma'am, nakaganon yung short niya, Nakatupi. Tapos, kala mo kung sinong sigang nakalabas yung brief.
So, nakita Hindi mo niya alam, hindi pala sa kanyang brief, suit-suit Anong niya. kulay? Anong kulay? Kulay gray po. Gray. Ate ko, Ma'am, nahihiyaman po akong sabihin, pero nandito po yung mga pinag-uusapang mga bagay. Gusto niyo po ba kayo ang tumingin? Kasi natatakot po. Alam nyo, bago natin ilabas ang ebidensya, Ano yan, take out? mag-commercial muna tayo. Magbabalik ang Face to face! Harapan. Face to face, sinong sisimula? Harapin mo face to face. Abay, dinala yata ni Ano ba? Ikaw, sa'yo ba galing to? Opo. Dinala ni Totoy lahat ng brief niya. Para hindi siya mapagbintangan. Lahat, tatlo. Kulang pa yung suot niya. Ika-apat daw yan. Apat pala. You can do the honors sa Tuesday. Bakit ako, Ate Kuri? Ikaw na lang. Okay. Exhibit A. Kulay blue pa talaga, ha? Okay, next. Exhibit B. Dalawa lang eh. Teka, nilaban mo naman ito. Ay, okay. Parang diskumpiyado ka, Kuya to. Baka bagong suot Exhibit B. Bakit may bacon? So ano ang nakilala mong brief mo? Yung blue o yung gray? Yung kulay gray po. Yung kulay gray. Akin po yan. Tirador talaga tong Paano mo naman alam? Ang daming may ganyan Paano mo alam? Ma'am, wala naman pong ganito eh. Mga brief niya, mga pulot lang ma'am eh. Galing po sa kalakal eh. Hindi naman po bumibili ng brief yan eh. Ganun. Uy, kawawa naman si Totoy. Biro mo brief lang, talagang pinaghinalaan pa ng napakasama. Sandali, eto Totoy. Ano naman ang panig mo sa sinasabi niya? Yung isa-isay natin bakit naman kailangan nag-iingay ka pa ng 10 oras ng gabi may mga bata? Kasi ma'am, sa umaga ma'am, ibebenta ko po yun para baon ng mga anak ko sa pagpasok. Kaya hindi naman kasi bumibili ng hindi pitpit yung yung junk shop na pinagdadala ko. Kaya sa gabi, pinipit-pit ko yun ma'am para ibenta ko sa umaga baon ng dalawang anak ko, yung isang anak ko. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Mga edad? Isang 10, isang 12. Nag-aaral? Yung isa po. Bakit? Yung isa ma'am, ayaw na po eh. Ay, hindi pwede yun. Paano ka makakakuha ng 4-piece? Kung hindi Wala po akong 4-piece, ma'am. Bakit wala kang 4-piece? Hindi po ako nag-apply eh. Wala ka bang asawa? Wala po. Ay, wala. Single parent po ako, ma'am. Single parent na lalaki? Yes, ma'am. Ay, kakaiba. Okay. Alam mo, eto na nga medyo intindihin din natin ang sitwasyon nitong si Totoy. Mag-isa lang. Tutulungan ka namin para makapag-aral yung dalawa mong anak, okay? Yes, okay, kasi biro mo, Totoy, libreng pera galing sa 4-piece, kinatatamaran mo. Tapos, nangangalakal ka ng halos makuba ka na. Libreng pera ibibigay ng gobyerno. Mag-a-apply ka lang, tutulungan ka namin mag-apply, okay? Okay, sige. So, yung ingay, pwede bang medyo may cut-off? Diba? Anong oras ba sa gabi dapat? Ma'am, kailangan maaga pa lang po siya, ma'am. Kailangan nagbabakles na, ma'am, kasi ganun po ako. Kasi pahinga na po kasi yung gabi, ma'am eh. Kaya nga. Pahinga na po ng mga bata eh. So, pwede bang yung pag-iingay mo gawin mo na lang siguro hanggang alas 8 ng gabi? Yes, ma'am. Pwede naman po eh. Nakakabala pa po sa paghahanap buhay ko kasi mga Yun, pyesa ma'am, po hindi na naman sidecar sila ko. nagsasalita mo sa akin. Pag Tinitira niya, ma'am eh. Kahit paalis na lang ako, may hahanapin pa akong gulong eh. Kahit bearing. Paano mo alam na siya ang kumuha? Siya lang naman po, ma'am, nangangialam ng gamit ko. Minsan nga po, pag nung nawalan ako nung nakaraan lang, sa kanya ko po nakita eh. Teka muna, Attorney Lorna, yung pattern ba na yan, sapat na bang ebidensya yan para makasiguro si Bonjing na si Totoy ang kumuha nung gulong? Hindi. Presumption yan. Kasi ang best evidence yung nakita mo. Nakita mo, o naamoy mo, o narinig. Pero yung mga haka-haka na ganyan, hindi yan sapat na ebidensya. Naamoy? Naamoy niya, naamoy. Kasi briefs yung pinagkakata. Attorney Lorna. Okay, so hindi mo mapapatunayan. Meron po. Meron po nakakita sa kanya, kaibigan ko po. Babaya, makikita natin sa kampihan ninyo. Pero kapag hindi talaga mo nakita sa sarili mong mata, mahirap din yung, di ba? Yung tayo ay nag-aakusa. Pero yung ingay, inaamin naman niya. Brief. Yung brief naman. Anong nangyari dun sa brief? Yun nga po, ma'am. Kasi dun sa may tampakan namin ng basura, ma'am, ng kalakal, may bukal dun, ma'am. Doon kami naliligo.
Ngayon yung brief na yun, nakita ko lang yun sa lapag, ma'am eh. Nakahangir yun Ngayon, eh. nakita Finders keepers. ako. Hindi ko naman alam sa Nakahangir kanya yun, yun kasi... Ha? Nakahangir. Nakahangir. Bakit sa lapag ko nakita kung nakahangir? Sa lapag. At saka bakit brief? Ito lang lalaglag. Dapat silampay mo na lang. Hindi mo na Bakit brief kinuha. yung may lalagay? Kinuha mo rin eh. Dapat tinanong mo muna, uy, kanino po ito? Kanino ito? Dapat may Lost and ganon. found. Kasi, oo, lost and found, di ba? Pero brief lang yan. Mas malalim ang problema ninyong dalawa sa totoo lang. Ramdam mo? Oo, mas malalim ang mga problema nyo kasi may sakit ang anak, nangangalaka lang, pagod. Eto, ganun din. O, nangailangan, walang misis. Kawawa rin yung mga anak, ano? Anyway, sa pagbabalik po natin, malalaman natin sino bang mga testigo ni Bonjing at ni Totoy. Eto na, narinig na natin ang kanilang panig, ang mga restback. Ano naman kaya ang say? Kampihan na sa pagbabalik na. Face to face. Face to face. Sinong sisimangan? Hanapin mo face to face. Basura na nga ang trabaho nila, yung inugali pa raw ni Totoy. Naku, ayon yan sa kakampi ni Bonjing. Pangalan niya, Balong. Balong, humarap ka na. Balong, mangangalakal ka rin? Opo. Oo, tropa kayo ni Bonjing? Opo. Okay, so, ano man ang version mo? Abang nagbabalat po ako ng plastic ng nakita ko po siya kumuha nung sa may tabi na sidecar. Yung mga gamit sa sidecar. Opo. Nakita mo? Opo. Abang nagbabalat po Bakit ako di ng mo mineral. sinuway? Po. Ba't di mo sinuway? Ginagawa rin po ako nun. Hindi ko po alam na magkakalo. Kasi alam po sa kanya, magkaibigan po sila eh. Hindi ko rin po alam ang mangyayari. Madalas ba nangyayari na kumukuha ng gamit si Totoy kay Bonjing? Mga ilang gabi na ko lang napansin yun. Pero di ba magkaibigan naman talaga sila? Naghihiraman naman daw talaga sila ng gamit. Opo. Paano natin nakakasiguro na hindi talaga nagpaalam si Totoy na kinuha niya lang? Pwede naman na maalam naman siya kay Bonjing. Hindi po kasi nagsasauli ng gamit yan eh. Pero nagpapaalam. Hindi po. Kahit paalam, wala nga rin po eh. Basta, Papaalam porque ako kaibigan kasi, nito, kala niya okay na lahat eh. Siyempre, minsan nga, nagpapaalam ako sa iyo. Hindi niya alam, Kuhain mo na nakaka-permission na lang siya. doon. Kuhain mo lagi mo sinasabi, kuhain mo na lang doon, nasa sidecar. Nagpapaalam naman daw. Pero Kuya Balong, kayo ba, nahiraman ka na ba ng gamit ni Kuya Totoy? Opo. Ano yung mga hiniram sa'yo? Minsan, mga screw, yung pang baklas ng Sinoli naman? Minsan, anak niya nagsasauli. Brief, nahiraman ka na? Ay, hindi. Ikaw din ba, Bonjing, kung minsan naman nakahiram ka na rin ng gamit dito kay Opo, Totoy? pero sinauli ko po agad. Sinusoli Hindi ko po mo? pinapatagal pa ng ilang linggo. Siya po, halos kahit patagalin, hindi na nga po nagsasauli. Nahayaan ko lang, pinag-aawayan na nga po namin ng asawa ko yung si Tutoy. Iba-iba din ang ugali kasi ng mga tao, ano? Iba-iba din ang kanilang sitwasyon sa buhay, iba-iba din yung mga style. Alam mo, lalo na yung paghihirama, no? Oo, ate, may kasabihan, yan? Familiarity breeds contempt. Pag masyadong komportable, masyadong chill, ang pagkakaibigan, walang boundaries. Ayan, umaabuso tuloy. Kailangan talaga may prinsipyo. Wala naman po nagsasabi sa akin pag nanghihiram po ako ng toothbrush. Ay, joke lang. Mga kaibigan mo, Ryle. Kahit sa asawa, di ba? Hindi Hindi hygiene. pwede. Oo. Ito na, parang utak-lata raw itong si Bonjing. Dahil panayreklamo sa ibang tao, imbis na nakausap na lang si Totoy, yan naman ang sinasabi ng kakampi ni Totoy, ba't kailangan pang umabot dito? Albert, humarap ka na. Okay, Albert. O bakit siya naman ang kinakampihan mo? Napakabit po ng tao na to, di niya po siguro po magagawa magnakaw. Hindi Kasi kita pag walang-wala po ako, siya lang po yung nakakatulong sa akin. Tumutulong din siya sa'yo. Mabait yung tao na to, di mapagbigay rin po itong tao na to. Oo. Kahit na meron 2 anak, ano? Opo. Sinong katulong niya mo sa bahay? Wala? Wala po, ako po lahat ng magagawa, ma'am. Paano yung pagkain ng mga anak mo? Sa kantin, ma'am, bumibili na po kami. Bumibili na lang kayo kung Sa ano umaga, papasok lang, bibilihan ko ng pagkain sa kantin. Bago niya na yun sa tanghali. Kasi ang pasok ng anak ko, ma'am, 6 to 11 eh.
Oh, pero marunong ba ng pamamahay yung mga anak mo? Pinumasahan yung mga panganay ko, ma'am eh. Bakit? Layas eh. Ha? Layas. Layas. Alam mo, kailangan mong intindihin yan. Baka maging drug addict yan. Kaya mamang kinakatakot mo. Takutin mo siya. Kailangan talaga bumalik yan sa pag-aaral. Ate Kuring, may tanong ako. Buti na-mention mo na yung bisyo. Totoy, wala kang bisyo. Wala po. Yung katotohanan, wala kang bisyo. Kasi base sa mga naririnig ko, ang pagkuha ng gamit ng walang sabi-sabi, yung pagdiskarte na magkapera ng mabilisan, parang may galawang adik akong naaamoy. Wala bang ganon, Totoy? Sa bagay, kasi alam mo, kapag ikaw ay medyo lango, at meron din wala akong panghuhusga ha, kasi may mga kaibigan din ako, may kamag-anak din ako, na ganon, kumukuha ng gamit, hindi nila namamalayan, mali pala yun. Basta kinukuha na lang nila yung gamit. Diba? Tama ba, Doc Camille? Is it really a symptom? There's a possibility na pag kumukuha ng gamit yung tinatawag nating kleptomania. Dahil kasi parang baliwala lang. Basta hindi sila nagpapaalam, kinukuha lang nila, tapos hindi na binabalik. Oo. Meron talagang ganun. Pwede rin sintomas ng addiction. Pwede yung tinatawag nating impulse control disorder na talagang aabot sa addiction, na talagang baliwala sila, wala silang guilt feelings, hindi sila nakukonsensya, kuha lang ng kuha. Meron talagang ganun, ate ko rin. Okay. Oh. So, ano ba yung mga nakuha sa'yo? Maliban sa brief? Ano po ma'am, interior, gulong, tsaka mga pyesa po ng mga bike, bearing. Ayan, ganon. Okay, sige. Teka muna ha. So, mga keharapan sa mga biruan, sino ang dapat magbigay at mag-adjust sa mahilig magbiro? O biro nga ba talaga itong nangyayaring ito? Baka mas malalim po ang problema. Diyan lang po kayo, magbabalik tayo kasama ang mga opinyon at eksperto sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangan? Pin mo face to face. Hindi naman ako naniniwala na biru-biruan lang yon. Palagay ko talagang may something, pero ang importanteng malinawan dito, yan ay maling gawain. Ano, Totoy? Yung kumukuha ng hindi sayo, yan ay mali talaga. Pwede ka talagang mahabla dyan, pwede ka ireklamo sa barangay, pwede kang makulong. Paano na yung mga anak mo? Hindi ba? Alam mo yung mga bata, kung anong nakikita nila, yun ang gagayahin nila, ha? O, kailangan umangat yung mga anak mo, tutulungan ka namin. Okay, Tuesday and Ryle, anong masasabi ng inyong mga sausawero dyan at sausawera? Ayan, for me lang po, ang masasabi ko lang po sa kay Totoy na side talaga is baka hindi naman, pwede naman po natin pagsabihan si Totoy sa mga ginagawa niya. And then, pagsasabihan mo po siya na sa akin ba yung brief or sa ninako mo ba yung mga gamit ko. And then si Kuya Balong naman po, pwede ka naman po magsabi kay Kuya Totoy na, Kuya Totoy, nanghiram ka po ba sa kasi magkakasama lang po kayo dun sa pinagtatrabuhan nyo eh. And then, aside pa po dun, baka ikaw din po kasali ka po sa pagnanakaw dun. Kasi inaano mo po si Kuya Totoy, di ba? Oo. Ayan, okay. Dito naman sa puti. Personal space, hygiene at pakikisama. Kuya, yun ba ang wala ka? Kuya, as a working student po, kailangan ko at kailangan natin lahat ng pahinga. Sabi nga 'di ba sa barangay na 9 PM to 10 PM lang ang ingay. Pero kuya, kung lumagpas ka na doon, dapat alam mo na yun sa sarili mo kung kailan ka titigil. Kasi hindi naman dapat lahat sinasabi sa'yo eh. Dapat nga marunong kang makiramdam sa paligid o sa kapwa mo kung tama ba o mali yung ginagawa mo. Kaya kung sa tingin mong gabing-gabi na tapos nagbabaklas ka ba, kuya, makiramdam ka na lang sa paligid mo kung masyado na bang tahimik, kung nakakastorbo ka na ba, o may nagpapahinga na ba. Lalo na, alam mo pala yung kaibigan mo, may bata, di ba? May anak. So, dapat makiramdam ka, kuya, matanda ka na. Okay. Bakit? Anong papauli ng anak ko tsaka kakainin niya pag hindi ko ginawa yun? Pwede naman sa umaga magtrabaho eh. Pang umaga sa umaga ang paghahanap buhay, hindi sa gabi. Sa umaga nga pasok ng anak ko eh. Kaya umaga ka maghanap buhay. Kailan papasok na. Attorney Lorna, mapamaliit o malaki na pagnanakaw. Pagnanakaw pa rin, di ba? Pareho pa rin silang may sala at sa korte, mabigat yan. Pagnanakaw pa rin yan. Pero ang mas matindi, yung right to privacy. Sa Constitution natin, meron tayong security
in our person and our property. So mas mabigat 'yon ano kaysa sa pagnanakaw ng briefs, no. Ang mahalaga rin parang qualified ka Totoy na maging solo parent. Kasi ang solo parent hindi lang nanay, no? Tatay din. Yung solo parent, Attorney Lorna, iba pa yun sa 4-piece. Iba pa yan sa 4-piece. O biro mo libreng pera lahat yun. Kasi sa solo parent, meron siyang dalawa, no? Dalawang may 10-year-old, may 12-year-old, no? Napakahalaga na mag-apply ka ng solo parent kasi 1,000 a month yun. Tapos libreng edukasyon, no? So, pag meron kang monthly allowance na ganyan, siguro hindi ka na mag-iingay sa gabi. Kasi, syempre, meron rin mga anak ito, no? So, tignan natin yung mga pwede natin gawin. Dr. Love, love thy neighbor. Pero, kung hindi ka makakatulog dahil sa kapitbahay mo, pinagnanakawan ka, kunwari, totoo yun, o maingay, ano dapat ang gawin? When we say love, Ate Kuring, it applies to all. Pangit, maganda, masamang ugali, kailangan mahalin natin, unawain din natin. Pero hindi natin po pwedeng isisi sa kahirapan yung ating ugali. Pagtutuunan ko lang ng pansin si Totoy, parang nawawala yung sense of responsibility natin. Yung responsibilidad mo sa buhay mo. Pag nanghiram ka ng martilyo sa kapitbahay, siguruhin mo ibalik mo. Ngayon, kung gusto mong palagi kang may martilyo sa bahay mo, pag-ipunan mo, bumili ka. Hindi po pwedeng palagi tayong manghihiram sa kapitbahay, no? Yung bagay na, may mga bagay na kinakailangang i-limit natin sa sarili natin. Hindi porke wala tayong brief, kukunin natin yung brief ng iba at yun ang isusuot natin. Huwag ka nang mag-brief kaysa magsuot ka nang mag-brief ng iba, di ba? Or, paggawan mo ng paraan para makabili ka, no? Sense of responsibility sa community. Trabaho mo yung nagpupukpuk ka, pero i-consider mo rin yung ibang kapitbahay mo na kinakailangan at that particular time, nagpapahinga na sila. Ikaw man, pwede ka nang magpahinga. So, makiramdam din tayo sa pangangailangan ng ibang tao. Ayan, thank you very much, Dr. Love. So, Doc Camille, ilan ba ang underwear dapat ng isang tao? Alam mo, pwede yung... Okay ba yung baligtaran? Side A, side B? Is that hygienic? Hindi, no? Usually kasi talagang pag sinasabi, it's supposed to be, ang supply mo is for 2 weeks eh. So meaning to say, at least meron kang 14. Pero sa ganitong pagkakataon, siguro naman, kahit nasabihin nyo na 3 or 4 lang ang piraso, kung marunong kayong maglaba at madali naman din na kasi yun pa rin yung hygienic na sabihin na natin na pamamaraan. Pero alam niyo kasi, sa underwears, may mga study kasi na kailangan every 6 months po talaga nagpapalit. Because of the bacteria, kahit na sabihin yung nasabunan yon. Correct. Anyway, isa lang. Ate Coring, yung tinatawag nating tunneling effect. Ang tunneling effect kasi, ito yung nagpo-focus ka lang dun sa immediate needs mo, Totoy. Yung kagustuhan mo na, meron naman akong mahihiraman. Meron naman ganito. May mapupulot akong ganito. Pag hindi mo naiisip kung ano yung long-term na kinakailangan, magpag-aaralin ko ito, ganyan-ganyan, hindi ka makakaahon sa hirap. Dahil kasi ang iniisip mo lang, yung madaling paraan. Hindi mo naiisip yung magkaroon ng tamang ambisyon at the same time na goal na dapat na gawin. Sana nakikinig tayo hindi lang sa mga nagkukulang kung hindi yung napeperwisyo. Lahat naman tayo hindi perpekto, di ba? Okay, magpapaulan tayo ng brief! It's sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Pin mo face to face. Okay, so meron ba tayong natutunan, Mang Totoy? Meron po. Meron talaga. Yung na lang, yung tulong na maibibigay na lang ng barangay sa iyo eh. Yung pati sa iyo. Biro mo, kayo dyan, nagpapakahirap ng sobra. Pero may binibigay naman ng gobyerno. Yun nga lang, tamad din ng gobyerno na ilapit sa inyo. So kayo dapat ang magsipag na lumapit at hingin yan. Libreng pera, doble yung sa'yo. Single parent at 4-piece. Sa'yo, 4-piece.
para makapag-aral ng tama. Yung anak mo, baka malagay din yan sa sa adiksyon. Kailangan mong bantayan yan para hindi umulit ang gulong ng iyong kapalaran. By the way, ang kapalaran hindi pa tapos, buhay pa kayo. Pwede pa ninyong pagandahin ang inyong kapalaran. Okay? So, magpapaulan tayo ng brief galing langit. Magbibigay tayo ng tig 1 dosena kay Totoy at Bonjing. Tig-6 si Balong at si Albert. Okay? Pagkatapos, bibilang ka namin ng bagong gulong at rim. Huwag ka na magalit sa kanya. Naibalik na yung brief at saka yung gulong. Yung anak mo naman, pipilitin natin pag-aralin. Okay? Ilalapit ka namin sa barangay, ikaw rin, para magkaroon kayo ng 4-piece at solo parent. Libreng pera. Yehey! Ang dami na nun, hindi ba? At patitingnan natin yung iyong 2 anak sa doktor. Kasi may sakit. Para may vitamins naman sila. Kaya nagkakasakit kasi mababa ang resistensya. Okay ba yun? Yes, ma'am. Okay ba yun? Opo. O pag-grocery na rin ako ng konti, ha? Okay. O ayan, magandang simula. Sa TESDA naman, mabibigyan kayo ng opsyon kung talagang pangangalakal ang gusto ninyong gawin sa buhay. O baka may iba pa na pwedeng pagkakitaan ng hindi sobrang hirap, pero mas malaki naman ang kinikita, okay? Magkamaya na kayo. Yeah! Sige na, magkamaya na kayo. Yahoo! Okay. Totoy, tinutulungan ka namin, may kapalit ha. Kailangan magbago tayo ng kalakaran natin sa buhay. Okay? Yung parang walang kabagay-bagay po na pinag-aawayan ng mga tao, akala natin kung ano lang, di ba? Madalas sabihin sa akin, "Naku, Ate Kuring, ano ba yan? Ang pinag-aawayan sa face-to-face brief?" Madalas yan sa akin. Talaga ba? Pero kita nyo naman na sintomas lang po ang lahat ng ito, ng sobrang pagod ng Pilipino, sobrang hirap, mga anak na may sakit, hindi mapagamot, pagiging single parent, maaaring adiksyon, kawalan ng pagtulong ng barangay, malalim po yan. Kaya sa dami ng problema sa buhay, wag na sana natin pahirapin pa, ano po? At tutulong ang face-to-face sa inyo, pero kailangan din nating tulungan ang ating sarili. Unang-una na dyan, ang paggawa ng tama at iwas sa mali. Okay? Maraming salamat, nagbati din kayo. O ipapadala namin yung mga brief, ha? Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang iharap dito sa Face to Face Harapan! Okay, tara. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sabon di tama o mali. Galit, bati. Bawat Ano ba nangyari nung araw na yon? Noong time na yun, inaabot ako ng gabi hanggat yung cellphone ko nalubog sa bag. Nagbablog pa po kayo ng libreng sakay, samantalang yung 20 pesos ko, hindi nyo pa po ako pinatawad. So meron naman siyang intensyong maganda na magbayad. Kinukuha ko yung bayad niya. Ang sabi niya, sige Manong, ihatid mo ako sa amin sa loob.